Sino ang paborito niyong Pokemon? Si Shell, si Jinx eh. So, Oy, hindi. kamukha niya doon kasi si Jinx eh. Ay, jinx ng LOL yung sinasabi ko. Sure. Ako, sino ba? Jigglypuff. Joke. Kumakanta lang. Jigglypuff. Chill lang. Dito. Siguro ako, Magiging Infernape. Si Angel Woman. Infernape. Oy, hindi, Digimon. Iba yun. Yung mga... Grabe yung Hindi mo aso. pwede na naman sa inyong mga evolution ng mga unit. Grabe. Na-realize ko yung iba klase yung mga mega evolution nila. Sa inyo mga yun yung mga paborito niyong Pokemon. So okay, mas na-establish natin na may idea sila sa Pokemon kahit Digimon yung sinasabi nila. So, napanood niyo ba yun, yung Pokemon the first movie? Meron ba kayong core memory doon? Anong naalala niyo doon? ABR. Naalala ko yun. Foundation Day. Oo, exactly. Ang ganda naman ng foundation day nyo. Ano pa yun? Nakita yan. Illegal ba? Ay, illegal. May movie watching kami noon, tapos Pokemon ang pinanood namin na movie noon. Yung mga kalimutan nyo sa foundation day namin. Panood nyo ba? Alam nyo ba itong movie na to? Marami umiyak na bata dito. Marami na traumatize. Hindi ko sure kung sa Cartoon Network ko ba napanood eh. Pero nakita ko yung scene na yan. Hindi ko sure kung like pirated or sa Cartoon Network talaga namin nakita. Grabe. Alam ko, dalawang version na yun eh. May remake version siya, tapos meron tatlo May na. 3D na. Bakit natin pinag-uusapan to? Kasi according sa isang article ng Automaton, yung dub version pala nito is heavily rewritten. Basically daw, yung English version niya, pinipaint si Mewtwo as a straight up na parang Pokemon who is hell-bent na conquering or ruling the world. Tapos yung Japanese version niya, parang naman siya, parang nuanced na, a creature who's resentful to the nature of his creation. Yun na. Parang ganun nga. So, pang Western talaga kailangan na may parang de facto na villain, ganun. Ang makulit ng sila ngayon baliktad. Kasi ngayon ayaw nila ng ayaw nila ng straight up villain. Kailangan may parang misunderstood villain talaga to. May redemption arc siya dapat. Which is naiirita yung mga audience kasi 1990s to eh. Ay, 2000 siguro, mga ganun. So, ganun yung nangyari. Binaligtad pala siya initially. So, ang example na provide nila yung sa Japanese version daw, yung who asked to be born, who wish for me to be created. I resent everything that brought me into this world. Therefore, there is neither an attack nor declaration of war, but counter-attack against you who created me. Yun nga, parang nuance or something na parang resentful lang siya. Hindi siya initially depicted na I am the bad guy, I will destroy everyone. Green character siya. So, sa naman, sa North American version naman, those who defy me shall be wiped from this earth. Ang layo kung titignan nyo. I warn you now, this shall soon become the kingdom of Mewtwo. Ayun. And that's all our topic for today's podcast. So, kung meron po kayong topic suggestion, feel free to leave comments kung saan pong platform nyo kami makiyan sa mga ibang social media accounts. And shout out po sa mga sumusunod. Ayan. Yan, shout out sa mga chatters natin na sila GM Shadow Games, Banyagang Native, Joe RPG, Avian ×2, Humpy Lupi, Kuma March, sila Antagonize, Cocomber, sino pa ba? Si Joe RPG, Avian. Si Jules. Yeah, si Jules. Yan. Jules Hey, yan. Tops! Hi! Ken Puccino, yon. Salamat sa inyong pagsubaybay and Happy New Year. Dun sa mga recent na followers din, si Tops, tsaka si DM Kenneth. Salamat. Vinster, bro! Yon. Bye guys, hindi na kami makita next week. At kasi ganun yung pinagsabihin niyo yung pa lang. Season 4, episode 1. Ang lala. Ay! Ano ka ba? Ito na yung last na natin. Season finale. Wag!